Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin nilaglag si Chisa Escudero harap-harapan na binira sa palasyo. Yan mga kababayan at grabe tahimik ang kamera ngayon ha. Bakit kaya? Yan mga karibyo natin patungkol po rin ang ating aalamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito pero bago pong lahat kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Eto nga mga kababayan, harap-harapan. PBBM, sinunog si Chis. Senado, nagkaroon ng autonomy. Gusto nyo nang mag-Supreme Court. Nagkaroon lang daw ng autonomy. Gusto nyo nang mag-Supreme Court. Nako po. Senate President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nako. Grabe yung patama dito gusto nang maging Supreme Court ng mga senador. Nagkaroon lang ng autonomy. Autonomy. Gusto nyo nang mag-Supreme Court. Paano naman how will Chis pass his legislation? Yan mga kabayan pong naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. harap-harapang bumanat itong si PBBM kay Escudero. Ibig bang sabihin nito mga kababayan because the president is something na against doon po sa naging desisyon ng Senado. Ibig ba sabihin nito may kinalaman ba siya? Kasi tinatanggi niya palagi And now why he is defending, no? Baka may kinalaman niya. Sabi nga dito sa komento, parang umamin na rin ang presidente na siya ang nasa likod ng impeachment against Vice President Sara Duterte. Nako po, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin, First Lady at eto ang balita. ABS-CBN executives meet with Lisa Marcos for exciting project. Ano kayang proyekto ito? Baka hindi na magbabalita ng mga tama ang mga ito. When ABS-CBN, sabi po dito sa front page, when ABS-CBN and Jamie team up with Lisa Marcos, it's not collaboration, it's surrender. A press that partners with power can no longer claim fairness. Ngayon pa nga lang, di ba? Nung hindi pa nga sila nagpa-partner, bira ng bira sa kalaban, di ba? If the watchdog become lapdogs, who will protect the people? Tama po, tama. Palakpakan po natin to. Sino pang magbabantay? Sino pang magbabalita ng mga totoong impormasyon sa ating mga kabayan kung magiging monopolyo na ang impormasyon? Kasi sila na lang no? Ngayon nga, sabi ko nga sa inyo ngayon mga kabayan, di ba? Bakit ngayon? Hindi pa nga sila nagko-collaborate, parang mga fake news nang lumalabas. 'Di ba? Puro na lang pag-atake sa kabilang parlor, 'di ba? Wala pa yan hindi pa po yan nagpa-partner, wala pang partnership between this big social media, mainstream media ito, mainstream media tawag dito. Basta nakalimutan ko lang. Teka lang. Basta, yung ABS-CBN at saka Jamie, nandito na sa dila ko, hindi ko lang mabigkas, no? Anyway, what I'm trying to point out dito mga kababayan, hindi kaya magkaroon ng problema sa pag-disseminate ng mga importanteng balita sa ating bansa? Diba? Tingnan nyo na lang tingnan nyo na lang po, kung ang magbabalita, for example lang kung ang magbabalita po ay mga katulad ni Franz Castro. Si Franz Castro, yung Yusek, di ba?
kung katulad niya po ang nandoon sa ABS-CBN tapos sa GMA News kasi nagko-collaborate na di ba? For example lang. Nako, hindi kaya maging fake news na lahat? Anyway, ano po ang inyong sabi dito, goodbye, fair reportage. Yan. Nagtatanong po kung paalam na po ba sa patas na pagbabalita. Ayan, okay. Ito pa, pasadahan din po natin ito. Itong sinasabi kong bakit, bakit tahimik ngayon? Bakit tahimik po ngayon itong mga tonggrista? Dito po sa sinasabi, sa sinasabi ni Representative Toby Chanco. No? Tahimik wala akong naririnig patungkol talaga dito na riniribat nila. No? Ayon kay Nabotas Representative Toby Chanco, napapirma sila sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para sa pag-release ng mga budget para sa kanilang proyekto. Nako po. Lagot. Ito, malaki po itong isang pag-amin pero bakit? Itong mga tonggrista ay tahimik. Di ba dapat mga kaubayan naghihiring-hiring na ito? Dapat gumawa kayo ng Quadcom, di ba? Hexacom o kung anong kumkuman. Pero kung alam nyo kung Duterte ito, kung against ito sa Duterte, itong sinasabi dito, nako, baka mabuhay agad ang Quadcom, no? Isang pitik lang, buhay agad. Pero kasi silang tatamaan dito, kaya tahimik ang mga hinayutak no? Ano pong masasabi ninyo? Dito po sa napakatahimik, makabasag pinggang katahimikan ng House of Representatives dito po sa sinasabi ni Representative Toby Chanco. Kasamahan nyo tong nagsasabi kaisa ninyo. Member ng inyong samahan dyan sa... Actually, hindi lang to basta-basta member, di ba? Leader po ito Ito nga ang campaign manager ninyo di ba? Bakit mga tahimik kayo? Dito po sa sinasabi ni Toby Chanco. Dahil ba tatamaan kayong lahat? Pwede naman kayong umamin, wala namang problema dyan. Ilaglag nyo kaya si Tamba, tulad ng ginagawa ngayon ni Toby Chanco. Diba? Ilaglag nyo. Sabihin nyo yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Magsabi kayo ng totoo na napapirma lang kayo dahil doon sa pag-release ng mga budget para sa inyong mga proyekto. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Umamin na kayo. Para wala na tayong problema, di ba? Matanggal na yan dyan at mapalitan yung sino man pumalit. Sana yung pumalit ay matino naman. Okay? Alright. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin si Soto. Ito Soto. Si Senator Soto. Pushes charter change to correct wrongful Supreme Court impeachment ruling. Nako. Babaguhin ang konstitusyon. Kailangan mabaguhin pa ang konstitusyon para lang dyan sa naging ruling ng kung ayaw nyong tanggapin niyang ruling ng Supreme Court, diba? Kung ayaw nyong tanggapin yan, mag-move on na lang kayo. Pwede po tayo mag-charter change mga kabayan pero gamitin sa tama. Baka naman yung charter change ninyo para lang sa mga personal interest ninyo. Diba? Wala namang masama kung magkaroon ng room for improvements ang constitution natin. Pero yun nga lang, duda kasing taong bayan baka maging lang to. Ay baka yung pag-usapan lang ninyo or secret lang, mga secret dyan. Kumbaga may mga insertion din ito di ba? Baka i-insert nyo lang yung term extension. Edi nagkaloko-loko na mga kababayan. Anong masasabi nyo dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, dati pong DPWH Secretary nagsalita na. Okay, dahil po dito sa mga kalokohan na nangyayari po sa mga flood control projects. Ayon po dito sa balita, ayon po kay former Secretary Department of Public Works and Highways, Rogelio Babes Singson. My full 6 years served in DPWH. For flood control, I only spent 182 billion pesos for 6 years na po yan mga kababayan. Sabi niya po dito, look
at the 2025 budget with the insertion. Where did all this 350 billion go? Oh, saan po napunta? Where's the money, mga kababayan? Ika nga, no? Where is the 350 billion go? 350 billion pesos go. Saan napunta yan? Wala naman tayong nakikita malalaking proyekto. Well, anyway, sabagay, sabi po sa balita, no? At na-share ko ngayon dito, sabi doon, pinopondohan yung mga flood control projects na tapos na. Kaya pala, nagdoble-doble na ang pondo doon. Kaya mauubos talaga itong 350 billion nang wala tayong nakikita. Kasi yung tapos na, pupunduhan ulit para magkaroon ng komisyon. Nagtatanong po kung may komisyon ba sila. Okay? Yan po ang isiniwalat ni former Secretary ng Department of Public Works and Highways na si Rogelio Babes Singson. Ano pong inyong masasabi dyan? Nako paganda ng paganda po itong series. Matatawag na nating series ito. Marami nang lumalabas ng mga testigo. Okay? Ito pong patungkol sa flood control project, medyo gumaganda na po Gumaganda na po ang series, no, yung ating eksena. Dapat ito si former secretary ng DPWH, no, na si Singson, dapat imbitahan rin ito. Doon po sa magiging hearing, no, ni Senator Rodante Marcoleta diyan po sa Blue Ribbon Committee. Even dito po sa sa House of Representatives, kailangan imbitahan din ito. Maging resource person, all right? Okay mga kababayan, ito pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaction. Ito na po. Lamang pong itama interpretation of the Honorable Marcoleta. Gusto ko pong itama yung medyo hilaw pong interpretation. That the Supreme Court erred on a matter of facts. And if the Supreme Court erred on a matter of facts, how can you be right with the law if you are wrong with the facts? Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. May mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa rin lumaban. Kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. For the record and for the information of the body. Chair confirms the manifestation earlier of Senator Cayetano with respect to Section 4, Rule 39 of the Rules of Court that says that decisions of the court are not immediately executory unless the decision says so. In this case, the decision specifically stated that it is immediately executory. Number 2, again, just for the record, the Supreme Court itself, through its spokesperson, after the House filed their motion for reconsideration, reiterated the immediately executory nature of the decision of the Supreme Court. And finally, the Supreme Court's own internal rules states that the entry of judgment shall be the date such decision or resolution becomes executory unless the court directs its immediate execution. I'm quoting and citing AM number 10-4-2-20 SC, specifically section 16, rule 16 section 1. So there are conflicting authorities with respect to the opinions raised by the various members. Senator Marcoleta, what is your pleasure? Just a quick reaction, Mr. President, on the manifestation of Senator Pangilinan. In the exercise of the Supreme Court's judicial review, wala po siyang dinidefeat doon. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try and hear impeachment cases. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa desisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process, yung procedure hindi natupad. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yan naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral, yung pag-refer sa Committee on Justice, yun pong pag-include sa order of business at pag-archive. Mali din po sapagkat hindi naman po 10th session day yun 11th session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi.
Andito po yung kopya ng Order of Business na pinagbasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung 4 na impeachment complaints in-include daw po sa Order of Business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa. Ang ginamit po nila ay journal, hindi po yung Order of Business na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, kung cooperative pact na sinasabi natin, hindi rin po pwedeng mangyari yon sapagkat ang pinakabasihan po noon ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation, kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po eh. Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isip-isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katuwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin sapagkat nag-MR sila, ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung one-year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision where the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President. Ano po yung gagawin? Hihintayin po ba natin kung ano ang magiging kalalabasan po ng MR na sa akin pong palagay, hindi po speculation, sabi ko nga po. Unanimous decision and bank decision ab initio unconstitutional, violative of due process, immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya? Din po yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po ba ang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yung ibig lang sabihin nung immediately executory, sige, pwede kang mag-file ng MR. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Yun po bang basihan natin kaya hindi tayo makapag-desisyon, Mr. President? Sana mayroong mas matibay sanang desisyon. Pero sanang mas matibay na katuwiran. Hindi yung pong nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Hindi po yata gano'n ang gawain ng Senado, Mr. President. Tinangka ko na nga pong i-amend. Kung ayaw po ninyong motion to dismiss any other language that will put to rest this issue in obedience and in complete respect to the last word of the Supreme Court, it being immediately executory, Mr. President. What is the pleasure of Senator Aquino? I saw him raising his hand earlier. Senator Aquino seems to be yielding to Mr. Senator... President, may we recognize Senator Lacson, Mr. President? Thank you, Mr. With the President. permission of Senator Aquino, Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. Gusto ko lamang pong itama ang misimpression that may have been created by the interpretation of the Honorable Marcoleta do sa Section 135. Sabi niya, yung suppletory application of the rules of court. Basahin ko po yung Section 135, Mr. President. If there is no rule applicable to a specific case, the presidents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. And as supplement to this, the rules contained in Jefferson's Manual, Riddick's Precedents, and Practices and Hints Precedents. Wala naman po ako nakita doon sa enumeration na rules of court. Di ba po sabi ng mga abogado, di ba yung expressio unius est exclusio alterius. What is expressly included excludes all others. So wala naman pong rules of court. Kaya gusto ko pong itama yung medyo hilaw pong interpretation ng ating Honorable Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. President. Noted. Mr. President, may we recognize Senator Bam Aquino has been waiting for his turn to interpolate the gentleman from Tarlac. Senator So moved. Aquino is recognized and may proceed. Maraming salamat. Gentlemen, allow it. Maraming salamat, Mr. President. This is a manifestation, not an interpolation, Mr. President. At kanina pa ako nakikinig. The gentleman may proceed. Marami po sa mga puntong nabanggit na ng mga kapwa nating senador ay sumasang-ayon po tayo at tama, no?
napag-usapan na po ang independence ng Senado, kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan natin sa ating bansa, sa checks and balances ng ating gobyerno. At alam rin naman po ng mga kasama natin na sa caucus, nabi ko rin po na ang posisyon ko ay dapat mag-convene ng impeachment court at doon magdesisyon kung ano ang mga susunod na hakbang pagdating po sa impeachment case. No? That's known to everyone. I've said that in the media. Mr. President, in our history, nagkaroon po ng mga panahon na ang Senado ay nag-assert ng kanyang independence bilang isang co-equal branch of government. Nangyari po yan many times. I remember in the 90s, kahit po ang executive, at that time, President Cory Aquino nagnais na manatili ang US bases dito sa ating bansa. Yung Senado, nanindigan. Kahit puro So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Huwag na po natin tapusin kasi hindi na ako ginaganahan manood dito kay Bam Aquino. Yan mga kababayan. I-comment nyo na lang po ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.